Talagang may buhay siya, no? Humahabol, oo. Ano yan, oh. Oh, yan, hinahamon ko ang ibang mga antingero dyan. Ayan, oh. Kitang-kita nyo naman kung tunay yan sa inyo, oh. Ayan, oh. Talagang may buhay siya. Oo, ayan, oh. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Isa na nga sa pinakasikat at talagang ninanais ng mga tao na magkaroon ay ang batong kidlat. Ayon kasi sa mga matatandang paniniwala, ang batong kidlat na ito ay hindi matatawaran ang kapangyarihan at lakas na kayang ibigay. Gayon din ang mga pampaswerte sa mga taong nagtatangan nito. Kaya naman talagang dumami ang mga nagbebenta ng batong kidlat na ito. Mapa social media, Lazada, Shopee, sa Quiapo at sa Banahaw ay talagang marami kayong makikitang tindahan na nagbebenta ng batong kidlat. Pero alam nyo ba mga ka-horror na ang pagtatangan ng batong kidlat na ito ay hindi ganoong kadali? Ayon nga sa mga sikat na antingero na si Commander Leon at si Agimat ng Mangyan, na ang pagtatanga ng batong kidlat ay hindi ganoon kasimple at napakadelikado. Dahil kung hindi mo raw alam ang tamang pagtangan at pag-aalaga sa legit na batong kidlat, ay maaari ka raw habulin ng mismong kidlat, lalong-lalo na kapag ito ay dala-dala mo kapag ka umuulan. Pero ang tanong mga ka-horror, totoo nga ba ang batong kidlat? Saan nga ba ito nanggagaling at paano ito nakukuha? Tara mga ka-horror, at sabay-sabay nating panoorin ang ilang impormasyon patungkol sa batong kidlat. Ang batong kidlat, na kilala rin bilang fulgurite, ay isang natural na glass tube na nabubuo kapag tumama ang kidlat sa buhangin, na nagiging sanhi ng agarang pagkatunaw ng mga butil ng silika at pagsasama-sama habang lumalamig ito, na karaniwang nagpapainit sa kidlat sa isang malasalamin na istruktura. Ang mga ito ay itinuturing na mahalaga ng mga kolektor dahil sa kanilang natatanging pinagmulan bilang isang direktang resulta ng aktibidad ng kidlat. Mga pangunahing katotohanan tungkol sa mga batong kidlat. Paano nabubuo ang batong kidlat? Kapag tumama ang kidlat sa buhangin, natutunaw na matinding init ang mga particle ng silika na pagkatapos ay lumalamig at tumigas sa isang malasalaming tubo. Anong nga ba ang tunay itsura ng batong kidlat? Ang mga fulgurite ay maaaring magkaroon ng isang sumasanga tulad ng punong istruktura depende sa daanan ng kidlat. At madalas na lumilitaw bilang mga guwang na tubo na may magaspang at malasalamin na panlabas. Ano nga ba ang halaga ng batong kidlat sa siyensya? Ang pag-aaral ng mga fulgurite ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa nakaraang aktibidad ng kidlat at ang komposisyon ng lupa kung saan sila nabuo. Saan mahahanap ang mga batong kidlat? Pinakamadalas na matatagpuan sa mga mabuhangin na lugar, partikular sa mga tuktok ng bundok na madaling tamaan ng kidlat. Gamit ng batong kidlat sa spiritual, hindi masusukat na lakas ng katawan ang taglay na magmamay-ari nito. Naniniwalaang tumutulong pampahaba ng buhay at sinumang meron nito ay hindi tatablan ng tama ng bala o itok ng kaaway. Gamit din ito bilang mabisang pananggalang o depensa sa katawan gaya ng kapal, lihis bala at tagaiwas sa panganib. Gamit din bilang pangontra sa kulam, barang, tigolpo, palipad hangin, usok at sa mga sakit. Pangontra laban sa mga aswang, demonyo, maligno, laman lupa, engkanto at marami pang iba upang hindi malapitan ng mga masasamang espiritu. Ibigay ng lakas, liksi at talas sa pag-iisip lalo na sa mga kabataan at bata. Mabisang proteksyon para sa mga buntis upang hindi malapitan ng mga aswang, engkanto at marami pang iba. Ginagamit din ito sa matitinding gamutan. So yun nga mga ka-horror ano. At ngayon nga ay may papakita ako sa inyo testingan ng batong kidlat. Gaya nga ng nasabi ko mga ka-horror na marami ang nagkaka-interest ngayon na gustong magkaroon o magtanga ng batong kidlat dahil nga sa bisa na kayang ibigay nito. Ay marami rin ang lumabas na mga tindahan, mapa-online man yan o sa Quiapo o sa Banahaw na nagtitinda ng batong kidlat.
Pero yun nga ang problema, hindi natin malalaman kung alin ba rito ang legit. Meron kasing isang antingero o manggagamot na nag-upload ng video sa YouTube na kung saan tinetesting niya yung kanyang batong kidlat. At dito ay ipapakita niya lang na yung kanyang batong kidlat ay legit dahil kaya niya raw itong pagalawin. Ang pangalan nga pala ng kanyang YouTube channel ay Wow Kawin. Bali may dalawang klase nga siya ng testingan dito sa batong kidlat na ito. Yung una ay yung ginamitan niya ito ng posporo. Tapos yung isa naman ay ginamitan niya ito ng takip ng soft drinks. At ito ay nakapatong dun sa plato. At talaga namang makikita natin na umiikot yung batong kidlat na sinasabi niya. Sa pangalawang video naman, ang testingan niya ng batong kidlat na ito ay ginamitan niya lang ito ng posporo at hindi na niya ito ipinatong doon sa plato. Ang malupit dito mga ka-horror ay hindi niya hawak yung posporo. Kumbaga ipinatong niya lang yung titis ng posporo doon sa mismong batong kidlat at talaga namang gumalaw yung batong kidlat. Kaso nga lang may daya pala ito at hindi nakalusot itong si Wow Kawin sa mga mapanghusgang mata ng mga nanonood. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video ng kanyang testingan. I-ano na lang natin talaga. Papatong na lang natin itong, hindi na natin nahawakan gaya ng sinabi ko sa inyo, no? Ito. Ito para hindi. Oh, ayan. Oh, kitang-kita nyo naman na hindi ko nahawakan para mag-aalaman, May ilang segundo lang yan, gagalaw yan. Tingnan nyo. So yun mga ka-horror, nakita niyo naman na talagang gumalaw yung batong kidlat at yun ay hindi niya hawak-hawak. Okay na sana kaso nahuli si kuya huli pero hindi kulong. So isum natin mga ka-horror at makikita nyo kung ano ba meron dun sa batong kidlat na ito. Kung pagmamasdan yung mabuti mga ka-horror, may tali dun sa batong kidlat, ayun nasa may katawan niya. So ito mga ka-horror yan, may bilog na pula, yun yung tali. So makikita nyo dyan mga ka-horror, ihilahin niya yan, matatanggal pa nga ayan ayun natanggal nadamay pa yung titis ng posporo. So kayo na po ang bahala mga ka-horror kung kayo magtitiwala pa sa ganitong klase ng antingero. Kaya doon sa mga taong nagnanais bumili o manlimos ng batong kidlat, ay siguraduhin nyo munang mabuti o kilatisin nyong mabuti mga ka-horror na ang inyong bibiling batong kidlat ay yung legit at hindi yung peke, para hindi naman masayang ang inyong pera na pinagpaguran. So hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.